Sa kwentong ito, isang grupo ng mga OFW ang nagpunta sa isang bayan para gunitain ang undas at dalawin ang pamilya ng isang kaibigan. Ngunit ang kanilang pagbisita ay nauwi sa isang nakakakilabot na engkwentro, sa isang higanteng nilalang na tinatawag na Kikimora. Habang sinusubukan nilang tuklasin ang misteryo sa likod ng puno na puno ng ukit ng mga nawawalang tao, isang desisyon ang nagdala sa kanila sa isang hindi inaasahang bangungot. Ano ang nangyari sa kanila at paano nakatakas ang isa sa kanila mula sa sumpa ng Kikimora? Alamin sa kwentong ito na siguradong magpapakaba sa inyo. Isa po akong OFW na nagtatrabaho bilang marine biologist sa isang bansang hindi ko na lang papangalanan. May karanasan ako sa lugar na ito na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana ay mapili niyo ang kwento ko. Noong 2019, nagpunta kami sa isang bayan dito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho. Kasama ko yung mga kapwa ko Pilipino. Gusto kasi naming gunitain yung undas kahit nasa ibang bansa kami. Meron din kaming gustong dalawin na kaibigan na namatay sa isang aksidente. Si Ramil, katulad namin ay OFW rin siya. Nagpunta kami sa bayan na yon dahil doon nakatira yung asawa at anak ni Ramil. Bago pa man kami makarating doon ay may narinig na kaming mga kwento tungkol sa isang higanting nilalang na nakatira raw sa isang malaking puno sa bayan. Ang tawag nila sa nilalang na yon ay Kikimora. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero sabi ng mga lokal ay isang higanteng halimaw daw ang Kikimora. May malaking katawan at pulang mga mata. Sabi ko sa mga kasama ko ay dalawin namin yung puno na tinutukoy nila. Curious kasi ako. Sabi ko sa kanila ay magdala kami ng armas para kung sakaling totoo nga yung halimaw ay may panlaban kami. Pagdating namin doon sa bayan ay may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Pero parang may nagmamasid sa amin. Nung makababa kami sa van, ay tumingin ako sa paligid. Nakita ko yung malaking puno sa dulo ng kalsada. Napansin ko na yung mga tao ay hindi lumalapit sa puno. Para bang may invisible na pader na pumipigil sa kanila na lumapit. Nung makapasok kami sa bahay ng pamilya ni Ramil, ay nagtanong ako tungkol sa puno. Pinakita nila sa akin yung mga ukit sa puno. May mga mukha raw na nakaukit doon. Lahat ng mukha na nakaukit sa puno ay mga nawawalang tao. Pinakita rin nila sa amin yung mga petsa na nakaukit doon. Lahat ng petsa ay tumutugma sa mga petsa ng pagkawala ng mga taong iyon. Sabi ko sa mga kasama ko ay balikan namin yung puno. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang meron doon. Sumama naman sila sa akin. Pagdating namin doon ay napansin ko yung mga gamit na nasa ilalim ng puno. Mga bag, damit, sapatos, tsinelas at kung ano-ano pa. Sabi ko sa mga kasama ko ay baka yung mga gamit na yon ay pagmamay-ari ng mga nawawalang tao. Nakita ko rin yung mga mukha na nakaukit sa puno. May mga pangalan at petsa rin, nakakakilabot kasi sobrang dami ng mga nawawala. Lumapit ako sa puno at hinawakan yung katawan noon. May naramdaman akong kakaiba, parang may nagmamasid sa amin. Tumingin ako sa mga sanga ng puno. Pero wala naman akong nakita. Paglingon ko sa mga kasama ko ay napansin ko na may kinukutkot si Nestor sa katawan ng puno. Nilapitan ko siya at nakita ko na may maliit na anting-anting na nakabaon sa puno. Kumikinang yun, kaya siguro napansin ni Nestor. Sabi ko sa kanya ay wag niyang hawakan. Baka kasi may sumpa yun. Pero hindi ako pinakinggan ni Nestor. Hinila niya yung anting-anting at nilagay sa bulsa niya. Nagalit ako sa kanya. Pero hindi na lang ako kumibo. Paglabas namin sa ilalim ng puno ay may kakaibang nangyari. Biglang nagdilim yung paligid. Tumingin ako sa langit pero wala namang ulap. Hindi ko alam kung bakit biglang dumilim. Tumingin ako sa paligid. Pero hindi ko makita yung mga bahay. Pati yung mga tao ay nawala. Kami na lang ang natira. Nagtaka ako kung ano ang nangyayari.
Nung lingunin ko yung puno ay nagulat ako. Kasi yung mga sanga noon ay gumagalaw. Parang may gustong yakapin. Tumingin ako sa mga kasama ko pero parang hindi nila nakikita ang nangyayari. Nung lingunin ko ulit yung puno ay nakita ko na may dalawang pulang mata na nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung saan galing yung mga mata na yon. Pero alam ko na yung kikimora ay nagmamasid sa amin. Sinabi ko sa mga kasama ko na umalis na kami. Pero hindi sila kumikilos. Parang natulala silang lahat. Nung hawakan ko si Nestor ay nagulat ako. Kasi yung balat niya ay parang balat ng puno. Nung tingnan ko yung mga kasama ko ay ganoon na rin ang nangyayari sa kanila. Nung tingnan ko yung mga kamay ko ay ganoon na rin ang nangyayari sa akin. Unti-unti na kaming nagiging bahagi ng puno. Sinabi ko kay Nestor na ibalik niya yung anting-anting. Pero parang hindi niya ako naririnig. Nung lingunin ko ulit yung puno ay nakita ko na yung mga sanga noon ay nag-uunahan sa pag-abot sa amin. Tumakbo ako palayo. Pero kahit anong takbo ang gawin ko ay hindi ako makaalis sa ilalim ng puno. Parang may pader na pumipigil sa akin. Nung lingunin ko ulit yung puno ay nakita ko na may isang higanting nilalang ang lumabas mula sa katawan noon. May malaking katawan at pulang mga mata. Yung mga sanga ng puno ay nakabalot sa katawan niya. Nagsalita yung kikimora, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Tumingin ako sa mga kasama ko at nakita ko na naglalakad sila papunta doon sa kikimora. Sinubukan kong pigilan sila pero hindi ko sila mapigilan. Parang may tumutulak sa akin palayo. Sumigaw ako at sinabing ibabalik namin yung anting-anting. Pero parang hindi ako naririnig ng kikimora. Nung hawakan nito si Nestor ay napasigaw ako, pero hindi ako narinig ni Nestor. Isa-isa niyang hinawakan yung mga kasama ko. Ako na lang ang natitira. Nung lingunin ko ulit yung kikimora ay nakita ko na naglalakad na ito papunta sa akin. Sumigaw ako at sinabing ibabalik namin yung anting-anting, pero hindi niya ako narinig. Nung abutin niya ako ay nagising ako sa sahig. Nakahiga ako sa ilalim ng puno. Nung tumayo ako ay nakita ko na nakaukit sa puno yung mukha ng mga kasama ko. May mga pangalan at petsa rin, pero yung mukha ko ay wala doon. Tumakbo ako palayo, pero naririnig ko na tinatawag ako ng kikimora. Nung makarating ako sa bahay ng pamilya ni Ramil, ay nakita ko na normal lang ang lahat. Nandun yung van namin, pero wala yung mga kasama ko. Sumakay ako sa van at pinaandar yon. Umalis ako sa bayan na yon at hindi na lumingon pa. Nung makarating ako sa bayan namin, ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pero napansin ko na may kumikirot sa dibdib ko. Pagtingin ko ay nakita ko na yung anting-anting na kinuha ni Nestor ay nakabaon sa balat ko. Hanggang ngayon ay nandito pa rin yung anting-anting sa dibdib ko. Hindi ko na ito matanggal. Pakiramdam ko ay unti-unti na rin akong nagiging bahagi ng puno. Sana ay hindi na namin pinakialaman yung anting-anting. Kung hindi dahil kay Nestor ay hindi mawawala yung mga kasama ko. Hanggang ngayon ay dinadalaw pa rin ako ng bangungot tuwing naaalala ko yung mga nangyari. Ang kwento natin ngayon ay nagtuturo na minsan ang pagiging curious ay may kaakibat na panganib. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload. At tandaan, huwag basta-basta humawak ng anting-anting. Baka ikaw na ang susunod na ukit sa puno.